Ako po si Junel Sanchez Tan, 40 gulang, Pilipino, may asawa, may 2 anak, at kasalukuyang nakatira sa Cluster 13, 3B, Madrigal, Compound, Malacanang Park, Manila. May I proceed, Mr. Chairman? Mr. Jonel Sanchez, Itan. Excuse Meron ka me, ba- Your Honors. Excuse me po. May I allow to speak? I'm Attorney Jen Louis Velandres, respectfully appearing as counsel for Jonel Sanchez, Your Honor. Your role is just to advise witness of His rights. his rights. No? Yes, So, Your yun Honor. lang. So, papayagan ka lang namin magsalita Opo. para sabihan mo yung iyong kliyente, no? But not as a lawyer here for your to say whatever you want, no? Opo, Ganun lang. Mr. Chairman. Ngunit maaari po bang mapagbigyan na magsalita tungkol lamang doon sa issue ng immunity? I'm sorry, we would rather hear the witness than you. So anyway, Opo. similar to our previous procedure, we will ask na-identify na ho ba yung document? Now only. Sige, hindi pa? May I proceed, yes? Opo. Sige. Excuse me, sir. Ginoong Sir, kahit wala po akong immunity, nagsasabi lang po ng katotohanan dito ngayon. Salamat. and besides, Chairman, Mr. Chairman, we are already in receipt of the 2 immunities granted by the Speaker, so kindly read into the record, please. anong is not... Indeed, May I Mr. continue- Secretary. May I continue, Mr. Chairman? Ginoong Jonel Sanchez, Itan, meron ka bang ginawang isang sinumpang salaysay? Meron po, sir. May 3 pahina. Opo, May sir. fetch September 30, 2016. Yes, sir. Your Honor, may we request that this affidavit of... But first, I'm showing you, pinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay na ito na may 3 pahina. Pakibasa mo nga at sabihin mo sa kagalang-galang na committee na kung ito yung pinasabi mong sinumpang salaysay na ginawa mo. Ito po ang aking sinumpaang salaysay. May we request, Your Honor, that the first page be marked as our Exhibit S. The second page as S-1, the third page as S-2, and the signatures of the witness appearing on the first page, second page, and third page be marked as Exhibit S-3, S-4, and the last page, S-2-A. May we also request that the signature of the assisting counsel, Attorney Mario Dionisio Jr., be marked as Exhibit S-2-B, and the signature of the Oath Administering Officer, Attorney Joel M. Tovera, as S-2-C. Mr. Sanchez, pinatutunayan mo ba na ang lahat ng nilalaman ng iyong sinampang salaysay na ito ay totoo? Yes, sir. Pinatutunayan mo ba na ikaw ay hindi pinilit, hindi binayaran, hindi pinangakuan ng kung anuman para gumawa ng salaysay na ito?
Yes, At sir. ito ay voluntaryong iyong ginawa. Yes, sir. Mr. Chairman, the witness, I think, is ready for questioning. Thank you, Mr. Secretary. Mr. Witness, will you please read into the records your sinumpaang salaysay? Pakitayo lang, pakitayo. Tayo kayo. Mukhang mahirap daw sa mic. Pwede ka na umupo. Mataas, sir. Tangkad mo eh. Ako si Junel Sanchez Tan, 40 taong gulang, Pilipino, may asawa, 2 anak at kasalukuyang nakatira sa Cluster 13-3B, Madrigal Compound, Malacanang Park, Manila. Matapos makapanumpa ng ayon sa saligang batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Number 1, na ako po ay nakatalaga bilang Area Security ng Presidential Security Group, PSG, mula 1998 hanggang sa kasalukuyan. Noong July 2010, ako po ay na-detail bilang close-in security aide ni dating DOJ Secretary Laila de Lima. Hanggang May 2015, bilang close-in security ni SOJ de Lima, tungkulin ko po na pamangalagaan ang kanyang kaligtasan sa mga lakad niya at kung minsan naman po ako ang kanyang security aide kung saan ay kasama siya sa loob ng kanyang sasakyan upang tulungan siyang dalhin ang kanyang mga personal na gamit tulad ng bag, papeles, cellphone at makeup kit. Number 2 po, na ako at ang members ng security ay madalas nakasama ni SOJ de Lima tuwing siya po ay pumupunta sa Bilibid Prison NBP, kung saan siya rin po ang tumatayong direktor ng NBP habang wala pang itinatalagang permanenteng direktor noon. Nakita ko po na kinakausap niya ang mga commanders ng bawat pangkat upang pag-usapan ang mga issue sa loob ng Bilibid. Number 3 po, ang close-in security ni SOJ de Lima, pinamumunuan ni Mr. Ronnie Dayan na kung tawagin namin ay boss. Siya po ang nagbibigay sa amin ng instruction at orders galing kay SOJ de Lima. Siya rin ang nagbibigay ng weekly food allowance namin at monthly allowance. Maganda naman ang pakikitungo sa amin ni Mr. Ronnie Dayan. At naging ninong siya ng aking bunsong anak. Napansin ko lang na di pangkaraniwang pagkamalapit ni Ronnie Dayan at napansin ko lang ni SOJ de Lima at kalaunan na kumpirma ko na may relasyon ang dalawa dahil si Ronnie Dayan ay sa bahay ni SOJ natutulog. Maging sa mga out of towns na lakad namin, silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni SOJ de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Kami rin ay pumupunta sa bahay ni Ronnie Dayan sa Orbis Tondo, Pangasinan kasama ni SOJ de Lima. At pag-birthday ni Ronnie Dayan tuwing last week ng December ay pumupunta si SOJ de Lima at doon na nagpapaabot ng New Year. Sa tuwing kami ay mag-grocery, binibila ni SOJ de Lima si Ronnie Dayan ng paborito niyang Pondador at Marlboro. Binibilan din ni SOJ de Lima si Ronnie Dayan ng barong, sapatos at mga personal na gamit hanggang tahasan ng ipinagyayabang ni Ronnie Dayan ang relasyon nila ni Secretary de Lima. Number 4 po. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ de Lima at Ronnie na may 2 sex video. Ang isang video ay nagpupusing si SOJ malapit sa shower room na hubad-hubad. At ang isa namang video ay nag-BBJ si SOJ de Lima kay Ronnie Dayan. Nailang po ako
sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Naging biruan na lang namin ang nasabing video. Number 5 po. Na noong November 2013 ay nagpasama sa akin si P.O. Third Mercado kasama ko sa PSG upang dalawin ang tatay niya na nakakulong sa NBP na si Tatay Victor Mercado. Nakikiusap sa akin si Tatay Victor Mercado na tulungan ko siyang ilapit kay SOJ de Lima ang maaga niyang paglaya. Lumapit din sa akin ang ibang inmates para magpaabot ng kanilang mga hinaing sa loob ng maximum. Sinabi ko sa kanila na gumawa ng sulat at ipaabot ko kay SOJ de Lima. Paminsan-minsan naman ay sinasamahan ko si Janie, pinsan ng asawa ko, para dalawin sa NBP si Don Bugo, na asawa niya. Noong October, number 6 po, noong October 2014 ay nakilala ko si Mr. Renanti Diaz na ipinakilala sa akin ni Tatay Victor Mercado. Si Renanti Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco. Nakalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOJ de Lima at kung minsan naman ay nakikisuyo sa akin na nasamahan para magdala ng invitation kay SOJ de Lima para sa concert ni Herbert Colanco. Kaming dalawa ni Renanti Diaz ay naging malapit kaya paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko at for the boys. Pinapadala ni Renanti Diaz ang pera sa money carrier. Sa 3 pagkakataon na nagpadala ng pera sa akin si Renanti Diaz ng buong halaga ay 15,000 pesos. Maliban doon ay wala na akong tinanggap o hininging pera kay Renanti Diaz. Number 7 po. Na noong first quarter ng 2015 ay nadagdag sa tropa namin bilang security ni SOJ na si Warren Cristobal galing sa MMD Riders. Ang pagdating ni Warren Cristobal ay naging banta kay Ronnie Dayan na siyang pinagmulan ng alitan nila ni SOJ de Lima. Pinagsisilosan ni Ronnie Dayan si Warren Cristobal noong March 2015 ay tuluyan ng tinanggal ni SOJ si Ronnie Dayan dahil hindi pagkakaunawaan tungkol kay Warren Cristobal. Mula noon ay si Warren Cristobal na ang tumatayong security aid at driver ni SOJ. Sa kanya na rin kami tumatanggap ng instruction or orders mula kay SOJ. Kapansin-pansin din ang closeness ni Warren Cristobal at SOJ kung kaya't nagdududa na kami na may special na relasyon ang dalawa. Napansin ko rin noong nag-target shooting kami kasama si SOJ de Lima at Warren Cristobal ay biniro ni SOJ de Lima si Warren kung type niya daw ang baril ni SOJ na STI, isang mamahaling baril. Nagtaka na lang kami kinabukasan dahil ipinakita sa akin ni Warren Cristobal ang baril ni SOJ de Lima na nakasukbit sa baywang niya. Napag-alaman ko na inilipat na ni Warren ang baril ni SOJ sa pangalan niya. Number 8 po. Noong huling linggo ng March 2015, ako po ay nag-file ng leave at namalagi sa Pampanga upang magbakasyon at makasama ang pamilya ko. Noong unang linggo, May 2015, ako'y bumalik sa trabaho at nag-report kay SOJ de Lima. Makalipas ng 3 araw, ay sinugod namin ang tatay ko sa ospital dahil sa atake sa puso. Humingi ako ng tulong kay SOJ, ngunit hindi niya ako tinulungan, kaya gumawa ako ng paraan at lumapit kay Associate Commissioner Repiso ng Bureau of Immigration. Ako ay kanya namang ni-repair kay Governor Umali ng Mindoro kung saan ang asawa niya ay chief nurse ng Heart Center. Ito po ay ikinagalit sa akin ni SOJ de Lima na siyang ikinatanggal ko bilang close-in security. Noong banding yon ako ibinalik sa PSG kung saan ako ay nag-duty bilang area security ni Pinoy. Number 9 po. Ito po ang aking kusang loob na salaysay upang linisin ang aking pangalan na nadadawit sa investigasyon tungkol sa kalakalan ng illegal na droga sa loob ng National Bilibid Prison. Hindi po ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anumang pabuya para gawing salaysay na ito. Pinatutunayan ko din ang salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang.
Marami pong tapos na po kayo? Yes, sir. Okay, so Mr. Secretary, we are now ready to hear the next witness dahil dumating na po yung immunity nila si Durano po. So we will hold in abeyance yung like in the previous hearings we conducted. Pagsasabay-sabayin po natin ang interpellation question sa kanya. So meanwhile, iatid muna siya sa holding area as we usher in our next witness who is going by the name of Durano. Apo, ang ibig ko ba sabihin ay silang yung mga witnesses na mga na dinala ng DOJ ay hahanay dito. At Mamaya po, mamaya. Pagkatapos po Lahat ng sila. makapagsalita na po lahat, including si General Bukayo at General Villasanta. Opo. So we are now calling on Engelberto Durano to identify his statement. Minority Leader. Mr. Chairman, during the previous hearing, I raised the question about a certain telephone conversation wherein I asked the good secretary to summon a certain record from Globe Telecom regarding a conversation. Is this the same person that we pertain to, Mr. Chairman? Actually, to my understanding, yes. Yan po yung parang ang testimonya po ay ni Colango ay binigay sa kanya nitong si Sanchez yung telepono at kung saan nakausap niyan diretso si Secretary De Lima. So yan po yun sa akin pong pagkakaalala. Mr. Chairman, baka po ang nire-refer niya yung pag-uusap ni Golangco at saka ni Secretary De Lima. So Tama po we yan. could try to we'll check the transcript and see, we recommend on whom to subpoena for the next hearing. Hindi naman ho kailangan yon. Ang hinihingi lang po yung telephone number. Dito sa witness na ito, kinuha nyo ba yung telephone number niya na kung saan nung mga panahon na yon ay ginamit para makausap mismo ni Colango si Senator De Lima? Yes, sir, Mr. Chairman. Mr. Secretary, ang punto na gusto lang ho namin ma-establish, kung totoo, kasi ang sinabi po niya, nag-usap sa telepono, na-identify po natin yung globe number na kausap niya, at ang hiningi po namin sa inyo ay kunin yung numero ng kausap. At humingi po kami sa inyo na bigyan nyo ng kapahintulutan ang globe na i-ratify o sabihin na talagang nung oras na yon, January of 2015, ay nangyari yung conversation. Relevant lang ho sa amin yon para mapatunayan natin yung testimony na talagang nung oras na yon, yung sinumpaang salaysay ay nangyari because of the telephone conversation. Mr. Chairman, tama po si Minority Floor Leader. Hindi pa po namin nakukuha yon, and it's very material, and so we are going to make the necessary inquiry. Thank you. Nandyan na ho ba si Durano? Wala pa? Witness Durano, can we ask a question to the Bucor? Just to satisfy this question is actually raised by the members of the minority. Ilang beses po silang nag-conduct ng concert sa Muntinlupa? Your Honor, sa aking pong pagkakaalam, sa panahon ko po ay wala po. Dahil meron hong kasing directly in charge. Ang NBP ho ay isa sa mga kolonya
ng Bucor. Ako po ay director. Sa ilalim ko ho ay meron pang 7 kolonya and one of this is NBP. Meron hong superintendent na nagmamanage ng NBP directly. Okay, may I just interrupt, Minority Leader? Nandiyan na po yata yung witness. Anyway, General Bucayo will have his time after the presentation of the other witnesses. So, again, Mr. Secretary, we are ready with our, if you are ready with our next witness, paki-explain lang po sa kanya yung immunity muna to be assisted by counsel. Kanina pala, hindi natin nakuha yung pangalan ng counsel. Mamaya i-remind mo ko to read into the records. No? Pero, Dun sa statement po niya, mayroong uma-appear na counsel. Baka siya. We'll verify. pa-identify lang namin. Good morning, Your Honor. Sige. Attorney Ariel Jawid, Your Honor. I'm standing as counsel for Police Officer 3 Ingelberto Durano. Okay. Just for the record, Your Honor. For the record, please note that. Mr. Secretary, please continue. To the question of the chairman, the lawyer is Attorney Mario T. Dionisio Jr., Public Attorney's Office for Jonel Sanchez. Siya po yung nag-assist kanina. Siguro, tatanungin lang natin siya for identification purposes mamaya. Apo. So, we are now ready to proceed with Mr. Durano. Please proceed. Ginoong Durano, sabihin mo nga ang iyong pangalan at iba pang... first, may we ask for the administration of the oath? State your name. Sumunod po kayo sa akin. Ako, pakisabi ng pangalan. Ako po si Ingelberto Ay Durano. nagsasabi Ay nagsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong at katotohanan, pawang katotohanan, lamang. Kasihan nawa ko Kasihan nawa ng ko Diyos. ng Diyos. May I proceed, Mr. Chairman? Ginoong Durano, kayo ay binigyan ng immunity ng House of Representatives through the Speaker, Congressman Pantaleon D. Alvarez. At ito ang ibig sabihin ng immunity. Yung lahat ng mga sasabihin nyo dito ay hindi kayo maaaring papanagutin. And to be precise, may I read to the records, Your Honor, the contents of the immunity consisting of 2 paragraphs. Please proceed. Upon the recommendation of the Committee on Justice, pursuant to Section 4 of Republic Act 6981, that your testimony is needed in the legislative investigation in aid of legislation in regard to House Resolution Number 105 entitled Resolution Calling for an Investigation in Aid of Legislation on the Proliferation of Drug Syndicates at the National Bilibid Prison, I hereby grant approval for your admission with your express consent to the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Under Section 12 of the aforementioned Act, you shall be entitled to immunity from any and all criminal prosecutions for the offense or offenses in which your testimony will be given or used, and all the rights and benefits provided under Section 8 of the same law, provided that you shall tell all the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the said legislative investigation. Signed, Pantaleon D. Alvarez, Speaker. So, yun lamang po, Mr. Durano, dapat magsabi kayo, yan ang kondisyon, magsabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Intindihan ko po. Okay, tinatanggap ninyo yung immunity? Tinatanggap ko po. So, okay. Before you proceed, Mr. Secretary, let me just acknowledge the presence of Congressman Sherwin Tugna and Congressman Luisa Lloren Quaresma. Ginoong Durano, meron ka bang ginawang sinumpang salaysay na merong
6 na pahina at mayroong isang kalakip na annexes. Mayroon po. Pinakikita ko sa iyo ang kopya ng sinumpang salaysay nito na minarkahan natin bilang Exhibit T hanggang T11. Maaari mo bang tingnan at basahin ang salaysay na yan at sabihin mo sa kagalang-galang na committee kung yan yung sinasabi mong sinumpang salaysay na ginawa mo? Ito po, Your Honor. So may we request, Your Honor, Mr. Chairman, that the signature of the witness appearing in the first page be marked as Exhibit 6, T6, on the second page as T7, third page as T8, fourth page as T9, fifth page as T10, and the last page as T-5-A, respectively. We asked also that the signature of the witness, of the public attorney's office as T-5-B, and the annex from the Office of the Chief Overseer dated December 2, 2011 as T-11. Ginoong Durano, sumusumpa ka bang muli ng mga nilalaman ng salaysay mo yan ay buong katotohanan lamang? Opo, sumusumpa po ako. Ikaw ba ay pinilit, binayaran, pinangakuan, tinakot ng sino man para gawin mo ang salaysay na ito? Wala po, Your Honor. Ang ibig mong sabihin ay voluntaryo kang pumunta dito upang panumpaan ang salaysay mong ito? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honors, the witness is now ready. Okay, Mr. Witness, pwede bang pakibasa mo for the record, ito pong iyong sinumpang salaysay para sa kaalaman po ng lahat ng ating mga miyembro at maging ang mga nanonood sa hearing na ito. Ako si Expiotr Engelberto Asinas Durano, Pilipino, 54 taong gulang. Ipinanganak noong Nobyembre 23, 1962 sa Misamis Oriental, kasulukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison NBP, Muntinlupa City, at may prison number N206-1899. Membro ng Batang Cebu Brotherhood, BC 45. Matapos manumpa alinsunod sa batas ay nagsasabi ng mga sumusunod. Bandang June 2011, kami ng buong membro ng Kalasag Organization ay naghahanda para sa pagbisita ni dating Department of Justice Secretary Lila de Lima para mag-inspeksyon sa loob ng Bilibid Prison. Dahil umano sa paglabas ng video mula sa ABS-CBN TV Patrol na nagpapakita na mayroon ilang bilanggo na gumagamit ng shabu, isang ipinagbawal na gamot. Noong panahon na iyon, ako ang presidente ng Kalasag Organization. Here to attach is Correction Order number 013 dated December 2, 2011. Ang aming pangunahing tungkulin bilang miyembro ng Kalasag ay ang tumulong sa mga kapwa bilanggo sa lahat ng usaping may kinalaman sa batas at magbibigay tulong sa mga kawani ng Bureau of Corrections sa pagbibigay ng escort at covert security sa tuwing mayroong bumibisita na VIP sa loob ng NBP Maximum Security Compound. Noong bumibisita na si dating Secretary de Lima sa loob ng NBP at pumasok sa Batang City Jail, BCG Building 1, kung saan umano nangyari ang paggamit ng shabu ng ilang priso. Ilan sa mga escort
ni dating Secretary de Lima ay naroon na sa aming opisina na kahilira lamang ng BCG Building 1. Dahil ako noon ang presidente ng Kalasag, inaasikaso ko ang mga escort ni dating Secretary de Lima. Isa sa mga escort ay nagpakilalang Ronnie Dayan, isang membro ng Philippine Marines. Nang malaman niya na ako ay dating pulis at kasalukuyang presidente ng Kalasag, ay nagkaroon kami ng magandang kwentuhan. Nabanggit niya na siya ang personal driver ni Secretary de Lima. Simula noon, sa tuwing magbibisita si Secretary de Lima sa NBP, nagkakaroon kami ng mahaba-habang kwentuhan ni Ronnie, hanggang matanong niya kung saang pangkat ako kabilang. Nasabi ko sa kanya na ako ay membro ng BC45. Madalas kung kami ay nagkakausap ni Ronnie, palagi niyang nababanggit sa akin na siya ay sobrang malapit kay Secretary de Lima. At kung ako umano ay may problema, ay madali niya itong maipaparating kay Secretary de Lima, at ito ay akin namang pinaniniwalaan. Sa aming mga pag-uusap ni Ronnie, napansin ko na palagi niyang nababanggit na may problema siya sa pera. Hindi ako nagdadalawang isip na tulungan siya sa tuwing magtitik siya sa akin na manghihiram ng pera. Ilang bisis tinatawagan niya ako at sinasabi na kung kailangan ko ng proteksyon sa aking negosyo, ay tulungan namin si Secretary de Lima sa kanyang pangampanya bilang senador sa taong 2016. Sinabi ko agad sa kanya na mayroon akong kaibigang nakalaya na sa pagkakulong at mayroon siyang malaking negosyo na pagbibinta ng shabu sa Cebu. Tinutukoy ko noon ay si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Dahil dito, sinasabi sa akin ni Ronnie na siya ay lubos na interesado na makausap si Jaguar. Ikinukwento ko kay Ronnie kung paano ako naging malapit kay Jaguar. Noong October 2009, si Kerwin Espinosa at Jaguar ay nasa Reception Diagnostic Center, RDC, sa Camp Sampaguita. At kami ay kabilang sa pangkat BC45, Brotherhood, na mula sa Cebu. Ako noon ay Assistant PT Officer ng Building 11 ng BC45 Brotherhood. At isa din sa kulturero, taga-head count ng mga priso sa Building 11. Dumating ang panahon na nakalaya na sa pagkakulong si Kerwin sa RDC at si Jaguar naman ay nailipat sa Maximum Security Compound. Gusto sana ni Jaguar na pamabilang siya sa Building 11 dahil sa maganda ang pribilehiyo doon. Dahil sa naroon nakabilanggo ang mga dating politiko, military at pulis, at hindi Building 13 kung saan nakalugar ang headquarters ng BC45. Noong mga panahon na iyon ay mayroong memorandum ang Office of the Superintendent kung saan walang bilanggo na may lipat sa Building 11 kung walang pasang-ayon mula sa Superintendent. Dahil dito ay tinulungan ko si Jaguar at napadali ang paglipat niya sa Building 11. Tungkol naman sa negosyo ng shabu ni Jaguar, ako mismo ang nagpakilala sa kanya kay Peter Ko para makakuha siya ng supply ng shabu sa mababang halaga. Nagkaroon ako ng magandang pakikisama kay Jaguar habang siya ay nasa Building 11. Sa kanyang negosyo, nagsimula siyang kumuha ng 2 kilong shabu mula kay Peter Ko at 2 kilo mula naman sa ilan pang Chinese, at ito ay pinapaikot niya kada 2 weeks. Lahat ng shabu ay galing sa labas ng kulungan. At pagpoproseso ng mga order ay nangyayari naman sa pamagitan ng contacts mula sa loob at labas ng kulungan. Ang alam ko ay walang gumagawa ng shabu sa loob ng NBP. Ngunit lahat ng transaksyon at mga order mula sa mga boss ay galing dito sa loob at pinaparating na lamang sa kanilang mga tao sa labas gamit ang cellphone. May isang gabi na nagkainuman kami. Hindi ko maalala ang pizza. Tinawagan ni Kerwin si Jaguar at pinaalam dito na gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo sa shabu sa kanyang lugar sa Alboy Reality at sa buong Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit nakakaubos at nakapagtransaksyon si Jaguar mula 4 na kilo hanggang makaubos siya ng 8 kilo ng shabu kada linggo. Simula dito ay lumaki ang negosyo ni Jaguar at Kerwin hanggang umabot sa 50 kilo kada buwan ang kanilang mga transaksyon. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money
at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. May kinuwinto sa akin si Jaguar na pulis, ang ato contact, kusgan kayo, doon ako gipatransfer nga pulis gikan Manila to Region 7, 3 days lang, balhin dayon. Ang ibig sabihin doon, tumawag sa akin si Jaguar, pulis kasi ang tawag niya sa akin, siya pulis, malakas ang kontak mo, ang kontak natin, may pinapalipat ako, 3 araw lang, lipat agad. Noong February 2014 ay tinawagan ako ni Jaguar. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Pansamantala po natin puputulin ang pagdinig sa Kongreso patungkol sa kalakaran ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison upang bigyan daan ang press briefing sa Palasyo ng Malacanang. Panoorin po natin to. Na mabigyan ni Jaguar ang tao ko sa Zamboanga del Norte. Sagot ko naman, okay, walang problema ba eh. Nagtanong ako agad sa mga kasama kong Muslim sa loob ng NBP at nalaman ko na itong si Junel ay isang police chief inspector na may laro din ng shabu at kakompetensya nila sa pagbibinta nito. At sa katunayan ay untouchable ito sa kanilang lugar. Agad ko itong binalita kay Jaguar sa pamagitan ng text message. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula nang magbigay si Jaguar ng item o shabu kay Junel. Nag-text sa akin si Jaguar at pinaparecord niya sa akin ang pizza kung matanggap ni Junel ang napadalang item. Mula kay Jaguar, tinext ko si Jaguar at ibinalita ko sa kanya na natanggap na ni Junel ang item na 3 kilo. Nagpatuloy ang mga transaksyon ni Junel at Jaguar at tumibay din ang ugnayan ni Ronnie at Jaguar dahil sa maganda ang remittance ni Junel kay Jaguar. Buko dito, mayroon ding mga transaksyon si Ronnie na direktang kausap ni Jaguar. Ang unang transaksyon nila ay noong February 2014. Ang ilan sa mga transaksyon ni Jaguar at Ronnie na aking nalalaman ay dumaan sa BDO bank account numbers 0038 20055 376 009 204 21288 at 008 54 004 9908. Ang kabuuan ay umaabot na nagkakahalaga ang mga ito na humigit kumulang 27,300,000 piso. Bandang November at December 2014, tinawagan ako ni Jaguar at tinanong ako, Police, may cash ka ba